Tatay, natalo ka. Isabela, mamamatay tao ka ng ama. Babawian kita ng buhay. Pagkatapos kong mamatay, sa kanyo ipahayag ang testamento. Opo, sir. Ipaalam kay Lucas. Sabihin mong umuwi siya agad. Opo, sir. Isabela Shaw, ikaw talaga, walang pusong mamamatay tao. Oh, Robert. Napakalungkot ng pagkamatay mo. Nakita mo ba ang mabangis na ambisyon ni Isabela? Kaya naman hinayaan mong si Mia ang maging tagapangulo ng Shaw Group. Huwag kang mag-alala, hanggang kamatayan, ipaglalaban naming mag-ina na manatiling matatag ang kumpanya. At tiyak na, ibubuwis ko ang lahat para maghiganti para sa iyo. Nakasangkot ang Shaw Group sa isang alitan ng pamilya. Ang kumpanya ay talagang pumabor kay Isabela Shaw, ang panganay na anak. Hindi inaasahan na si Ginoong Shaw ang nagbigay ng kapangyarihan sa bunso. Ito kaya ang dahilan kung bakit si Isabela ay nagtampo kay Ginoong Shaw? Umiiyak siya ng matagal ngunit walang lumabas na luha. Napakasama talaga ng pag-arte niya. Ikaw, Nakikipag-usap ako ng maayos at hindi ako makikipagtalo. Dapat ay magpakabait ka rin at hayaan mong makapagpahinga ng maayos si Itay. Isabela, mamamatay tao ka. Naibigay ko na ang video sa pulisya. Mabulok ka sa kulungan habang buhay. Ano? Takot, kahit na, hindi ka makakatakas. Sinasadya mo bang guluhin ang... Lamay? Hawak mo lang ang footage ng surveillance. Na malabo ang mukha, gusto mo akong pagbintangan ng pagpatay? Mia. Dapat igalang ang namatay. Hindi mo pwedeng, sa harap ng larawan ni Tagapangulong Shaw, Sir si Isabela. Ken, sino ka ba para utusan ako? Ang eskandalo ng pamilya Shaw, ayaw ko sanang ilantad para pagtawanan ng lahat. Pero ngayong namatay ng malungkot si Robert, wala na akong mawawala. Bago mamatay si Robert, sinabi niya sa akin na gusto niyang itakwil si Isabela at putulin ang relasyon nilang mag-ama. Ni isang kasing ay hindi niya ibibigay sa kanya. Yan ang sinabi sa iyo ng tatay ko? May recording ka ba o video? Mag-asawa na kami, nag-uusap lang ng pribado. Bakit namin i-re-record yun? Ikaw lang ang ganyan, may masamang hangarin. Kaya puno ng ganyang kasuklam-suklam na pag-iisip. Walang ebidensya, ha? Kaya ko ring gumawa ng kasinungalingan. Mga mahal kong kaibigan at pamilya. Sinabi sa akin ng tatay ko bago siya mamatay, na pinaghihinalaan niyang may masamang ginagawa sa kanyang likuran sina Vivian at ang anak niya. Hindi maaaring malaman. Oh, Ginoong Shaw. Kung wala ako rito upang dalhin ang tunay mong killer sa hustisya, gusto kong sumama sa iyo ngayon din. Ginoong Yang. Lucas, sa wakas ay nakabalik ka na. Bago siya pumanaw, gumawa ng huling habilin si Ginoong Shaw, at si Ginoong Meyer ang tanging notaryo. Babasa na niya ngayon ang huling habilin. Hindi ko siya kilala. Sino ba siya? Isa siyang ulilang inampon ni Ginoong Shaw. Noong nagbibinata siya, ipinadala siya sa isang akademya militar sa ibang bansa para sa pagsasanay. Mukhang may hawak din siyang ilang mga bahagi ng Shaw Group. Ngayon, babasahin ko ang huling habilin ni Ginoong Shaw. Ang lahat ng kaugnay ng mga bahagi ng Shaw Group at ang posisyon ng tagapangulo ay mamamana ng kanyang panganay na anak na babae si Isabela sa kanyang pag-aasawa.
Tungkol naman sa mga ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan, ito ay mamamana ng kanyang bunso na anak na babae, si Mia, at ng kanyang biyuda, si Vivian, nang magkasama. Imposible. Paano walang puwang para sa akin sa kumpanya? Lucas Meyer, ikaw na walang kwentang ampon ng pamilyang Shaw. Paano ka nang ahas na pekay ng huling habilin? Ang lakas ng loob mo. Hindi pa man lumalamig ang bangkay ni Ginoong Shaw. Nagsasabuatan ka na sa isang mamamatay tao para sirain ang kumpanya. Lucas, mas masahol ka pa sa isang aso. Isa ka lang asong pinalaki ng pamilyang Shaw. Huwag ka nang mangarap na mapapakasalan ka ni Isabela. Hindi ka karapat-dapat. Baka naman masyado kang nasabik. Sa pagmamana ng napakaraming ari-arian kaya nagka-Parkinson's ka ng maaga. Ang pagdidisiplina ko sa asong ito ay wala kang pakialam, Isabela. Ako na ngayon ang tagapangulo ng Shaw Group. Siya ay ang lalaki ko. Lalaki mo. Mga minamahal na kaibigan at pamilya, ako, si Isabela Shaw ay ikakasal kay Lucas Meyer sa loob ng 7 araw. Sa panahong iyon, ang lahat ng kaibigan at pamilya ay malugod na inaanyayahan na dumalo. Kailan naging nobyo mo ang asong ito? Bakit ako, ang iyong madrasta, ay hindi alam ito? Kanina lang ito na pagpasyahan. Ituring mo itong opisyal na abiso, at huwag mong kalimutang magdala ng malaking regalo sa kasal. Madrasta. Tutol ako. Malinaw na hindi kayo ganoong klaseng mag-asawa. Normal na mag-asawa. Halatang nagpapanggap lang kayo. Isabela, sinusubukan mo lang dayin ang lahat para makamit ang upuan ng tagapangulo. Binibining Shaw, sama po kayo sa amin sa himpilan ng pulisya para sa pagsisiyasat. Sandali lang. Isabela, tapos ka na. Pinatay mo si Dad, ngayon mabulok ka sa kulungan habang buhay. Mahal. Paalam na, Dad. Binibining Shaw, makipagtulungan po kayo. Mia, ituturo ko sa iyo ang huling leksyon. Ang leksyong ito ay tinatawag na Gaga, huwag kang magpaloko sa pangarap mo. Mahal, huwag kang masyadong mag-alala sa akin. Sana hindi ikaw ang pumatay. Kung hindi, Paano mo ako tiniyak? Ngayon, tungkol sa mga bahagi ng Shaw Group, ang anak ko at ako ay hindi pa nakakatanggap ng kahit isang sentimo. Vivian, huwag kang mag-alala. Sige na. Vivian, sa pinakamasama, aalisin na lang natin si Isabela, magpakailanman. Patay na tao, hindi na siya magiging hadlang. Gawin mo na ngayon. Huwag kang magkamali ulit. Sir, anong nangyari sa libing? Ayos lang ba si Isabela? Minamahal na mga kaibigan at pamilya, ako, si Isabela Shaw, ay pakakasal kay Lucas Meyer sa loob ng 7 araw. Sa panahong iyon, lahat ay malugod na inaanyayahan na dumalo. Kakagaling mo lang doon. At hindi ka man lang nahihilo sa jet lag. At nag-e-ensayo ka na agad ng ganito ka-intense. Sabihin mo ang totoo kay Lolo. Bukod sa iyong amang kinamusta, ang iyong personal na dahilan sa pagstay, ay dahil din ba sa kanya? Kung ganoon, dalhin mo na ang iyong asawa sa bahay sa pagkakataong ito. Ang grupo Zai ay nasa, sa harap ng 100 taong pamilya Mayfield, pamilya Meyer. siguraduhin mo lang na hindi niya maririnig na sinabi mo yan. Kung hindi, siguradong pagtatawanan kanya bilang isang tangang walang alam mula sa ibang planeta. Sasundo ko na siya ngayon. Sige, sir. Hari ka sa mga lalaki. Salamat, Binibining Shaw, sa iyong kooperasyon. Isabela. Isuot mo ito agad. Isabela, bakit hindi ka muna maghintay dito? Bibili ako ng tsinelas. Katuwang Yaong, mukhang naipilay ang bukong-bukong mo. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Naipilay lang sa pagbaba ng hagdan. Wala yon. Maghintay ka pa ng kaunti. Magaling ka palang magsuot ng sapatos para sa iba. Ano ng problema?
Pagkatapos ng ilang taon sa ibang bansa, nakasanayan mo na bang magkaroon ng mga nobya? Tinatantiya ko lang, nalalabas ka sa pulisya ng nakapaa. Ilang taon sa akademyang militar, at tingnan mo kung gaano ka nakagaling. Kinumpis ka ng pulisya ang sapatos ko. Limitadong edisyon iyon sa buong mundo. Ang paborito kong Perez. Bibilhan kita ng ibang Perez. Pinaghihinalaan mo rin ba ako? Maraming, hindi magandang ebidensya na nakaturo sa'yo. Pero naniniwala ka ba sa akin? Ganyan ka pa rin nung bata pa tayo. Akala ko, pagkatapos ng mga taon mong pag-aaral sa ibang bansa, lubos ka ng bumuti. Nakita mo na ba ang pag-unlad ko ngayon? Kung ulitin mo pa, kagatin kita ulit. Ano ba yung sapatos mong mataas? Pumasok nga ako sa kwartong iyon. Kinumpirma ng pulis na hindi peke ang video. Hindi pek, pero talagang. Ngayon, ang magagawa na lang natin ay maghintay sa resulta ng laboratorio at tingnan kung ano ang sasabihin nila. Kaya, sa gabi ng insidente, kasama mo si Ginoong Shaw sa kwarto. Walang kinalaman yan sa kaso. Ayokong pag-usapan yan. Isabela. Ginoong Meyer, mas maalalahanin ka. Katuwang yaong, napagod ka ngayong araw. Dapat maaga kang umuwi. Hindi magbabago ang posisyon mo sa show group. Salamat, Isabela. Isabela, kapag kailangan mo ako, si Ken Young, ay laging handang tumulong sa hirap at ginhawa. Bakit hindi muna kayong dalawa ang umalis? Umalis na kayo. Magmaneho ng lasing, Lucas, ang lakas ng loob mo. Nawawala ka na ba sa sarili mo? Nang bibilihin ko lang sana ng tsinelas, nabasa ako ng isang lasing, wala akong nainom na kahit isang patak. Ang lakas ng amoy ng alak, baka nadamay din ang damit mo. Hubarin mo. So gusto mo, magmaneho akong hubad? Hindi. Isabela, tama na. Hindi na ito masaya. Kung hindi ka nakikialam, natapos ko na sana ang pagsusuri sa gabi ng kasal. Pagsusuri. Ano ba yan? Hindi ko maintindihan. Asawa kita, kailangan kong suriin ang pangangatawan mo ng maaga. Kung hindi maganda, isasauli kita. Gets mo? Sumama ka sa akin mamayang gabi. Bukas na lang okay, mag-a-adjust pa ako sa jetlag mamaya. Baka makaistorbo ako sa pahinga mo. CJ. Truth Session. Sa lahat ng taon mong nasa ibang bansa, ilan ang mga flings mo? Dahil truth session ito, sana para sa bawat tanong mo sa akin, magbibigay ka rin ng sagot. Rejected. CJ, dahil ako ang nag-propose ng kasal at hindi mo tinanggihan, pagbibigyan kita ngayon. Pero, kung may tanong na ayaw kong sagutin, hindi mo ako mapipilit. CJ, Ilan? wala akong mga babaeng ganoon. Kahit nang umalis ako sa militar at sumali sa kumpanya sa ibang bansa ng show group, sinigurado kong mga lalaki lang ang kasama ko sa trabaho. Hindi ka ba into? Babae ang gusto ko. Hindi ko sinabing lalaki ang gusto mo. Bakit ka nagkakaganyan? Magpapaimbestiga ako sa pagkamatay ni Ginoong Shaw. Kaya tumigil ka na sa pag-iisip ng husto at paglalagay ng sobrang pressure sa sarili mo. Hindi ako ganoon. Hindi pa rin, mula pagkabata. Kapag kinakabahan ka, kinakamot mo ang mga daliri mo. Tinutukan tayo, delikado ito, natatakot ka ba? Kasama ka, isang dating Elite Special Forces soldier. Sila ang pumatay sa tatay ko, di ba? Matagal na akong retirado. Halos nakalimutan ko na ang mga natatanging kakayahan ko. Hindi ko makakalaban ng mga to. Takbo. Dito ka lang sa kotse at hintayin mo ako. Gago.
Maghintay ka lang. Hindi kita tinakot, di ba? Magpadala ka ng tao para asikasuhin ito, may baril. Okay lang ako. Anong nangyari? Medyo na-row up lang ako. Nakita ko ang password ng phone mo. Kung gusto mong tingnan, mamaya, sige lang. Ang ibig kong sabihin, bakit ang password ng phone mo ay 770,611? Pareho to ng birthday ko. Kasi birthday mo yon. Simula no ng bata pa tayo, ikaw ang nagpilit sa akin na ganyan ang ilagay kong password. Nasanay na lang ako, kahit anong 6 na digit na password, ganyan ang inilalagay ko. Pati mga bank card ko. 7 taon na tayong hindi nagkita. Ganon ba kalalim ang naging epekto ko sa'yo? Napakalalim. Napakalalim hanggang sa mga sumunod na taon. Ang mga panaginip ko. Ang mga bangungot ko, ikaw lahat. CJ, palitan ko ang nickname ko sa chatter ng bangungot ni Lucas. Isabela. Lucas, may itinatatago ka ba sa akin? Bakit mo nasabi yon? Para kasing ang kakaiba ng mga kilos mo. Sa libing, hinagkan kita, at bigla kang nanigas at namula. Ngayon, may lakas ka pa ng loob na hawakan ang kamay ko. At tungkol sa biglaang kasal na ito, parang normal na normal ka lang. Masyadong normal para bang ilang taon na tayong nagliligawan, at natural lang na nangyari, hanggang sa ikinasal tayo. Mahirap isipin na ikaw pala ang tahimik noon. Matagal kang hindi nagsasalita. Well, dahil mag-asawa na tayo ngayon, kung gusto kitang yakapin. O halikan, kailangan ko pa bang magpaalam? Aso ka ba? Kumagat ka sa paghalik. Pasensya na, medyo kinabahan ako kanina. Pero pangako ko sa susunod ay tiyak na. Wala nang susunod. Hubarin mo. Ako na. Ang baho ng amoy mo ng alak. Bakit hindi ka muna maligo? Ha? Hihintayin kita sa kama. Nakapagod siguro ang mga nakaraang araw na ito para sa'yo. Matulog kang mabuti. Ipadala mo rito ang lahat ng bodyguard para bantayan ang asawa ko. At ipadala mo agad sa akin ang mga damit pangpalit. Narinig ko, napapadala ka ng matanda sa isang akademya militar sa ibang bansa. Mamimiss mo ba ako kapag wala ka na? Isang palayok para sa pagluluto ng tradisyonal na gamot na Tsino. Matagal akong hindi nakapagsalita ng kahit isang salita. Magsalita ka. Mamimiss kita. Eh di mamimiss din kita. Tatandaan kong sumulat sa'yo. Isabela, nag-away ka na naman ba kay Ginoong Xiao? Aalis na ako sa bahay. Ang pamilya ng tatlo ay namumuhay ng masaya at maayos. Ako, isang dayuhan, magpakumbaba ng maayos. Maliit na sinungaling, wala akong natanggap na kahit isang liham.
Ganito pala itsura ng asawa ko kapag nagtatrabaho. Gising ka na pala. Bakit hindi mo ako ginising? Hindi ka pa sanay sa time difference, kaya hindi ko na ginawa. Mauna na ako sa kumpanya, marami akong aasikasuhin. Nakita mo naman kung gaano kadelikado kagabi. Mula ngayon, kailangan kasama mo ako, ang bodyguard mo, sa lahat ng oras. Hindi. Unang araw ko ngayon sa trabaho. Ako na ang bahala. Sunduin na lang kita pagkatapos ng trabaho. Ang bait mo naman. Halika, umupo ka. May ilang bagay akong sasabihin sa'yo tungkol sa nangyari kagabi. Tandaan mong magsumbong sa pulisya. Hindi ka ba naniniwalang, kaya kitang protektahan? Mga sumusunod sa batas tayo, hindi na kailangang magpakabayani. Naiintindihan mo? Hala, sige na. Bukod pa riyan. Para sa mga daga sa imburnal na iyon, hindi na kailangan na sayangin ang talento mo. Tama ba, bayani ko? CJ, Aalis na ako. morning kiss. Magandang umaga, Tagapangulo. Pakiusap, Tagapangulo. Pakipasa po ito sa lahat. Mga kasama, tungkol sa ilang negosyong hindi kumikita, ako ay balak itong bawasan ng paunti-unti. Ito ang panukala. Inaanyayahan ko ang inyong mahahalagang puna. Ang kumpanya ay hindi laro. Bilang isang miyembro ng board, hindi ko matatanggap ang isang pinaghihinalaan tulad mo. Bilang Tagapangulo. Tama iyan. Ngayon, magsalita kayo ng diretsyo. Kung may iba pang may opinyon, huwag kayong mag-atubiling magbahagi. Ipinagbabawal ang paninigarilyo sa kumpanya. Isabela, bilang miyembro ng board, iniuutos ko sa iyo na patayin ang sigarilyong iyan. Katuwang Yaong, kailangan kitang maglabas kaagad. Sa ngalan ko bilang tagapangulo ng show group ng bagong patalastas, mula ngayon sa kahit anong opisina na naroon ako. Pinapahintulutan ang paninigarilyo bilang eksepsyon. Opo, Tagapangulo. Magdagdag ng isa pang patakaran. Ang sinumang empleyadong maninigarilyo ng walang pahintulot ko ay mahigpit na paparusahan ayon sa mga regulasyon ng kumpanya. Opo, Tagapangulo. Tagapangulo, nailabas na ang bagong patalastas. May iba pa bang opinyon? Huwag kayong mahiyang magbahagi. Sa totoo lang, sa tingin ko, Hindi mo kailangang magbigay ng anumang mungkahi. Hindi ako naniniwala sa iyong katalinuhan. nanay. Mahigit 10 taon na akong pinuno ng pananalapi sa show group. Para sa show group. Mas karapat dapat akong magbigay ng payo kaysa kaninuman. Siyempre, Kung gayon, iminumungkahi ko. na hindi ko tatanggapin kahit isa sa iyong mga mungkahi. Ito ay hindi na pag-uusapan. Hindi ka na magkakaroon ng ganoong swerte sa susunod. Tagapangulo, mayroon po akong mungkahi tungkol sa departamento ng R&D. Ano ang mungkahi mo? Pakinggan natin. Ang mungkahi ko ay buwagin ang R&D platform, lalo na ang pangkat ng risk control at treasury. Ito ay magpapataas ng kahusayan ng tauhan ng hindi bababasa. Liu Bell mula sa Finance Team 3. Tama ba ako? Naaalala kita mula sa iyong internship. Magsumikap ka, gawin mo ng maayos at makakakuha ka ng promosyon at pagtaas ng sweldo. Salamat po, Tagapangulo. Dahil sinabi ni Ginoong Coleman na ang kumpanya ay hindi dapat patakbuhin parang laro. Ikaw ang bahala sa pagpapabuti ng kahusayan ng 80%. Sa susunod na quarter, gusto kong makita ng hindi bababa sa 25% na growth rate. Maaari kang magbitiw ng may kahihiyan at umuwi para magretiro. Sir, ang tagal ko na pong sumusunod sa inyo, at ito ang unang pagkakataon na nakita ko kayong ganito kamatikas at charismatiko. Talaga? Eh di sabihin mo, sa tingin mo ba magugustuhan ito ni Isabela? Tiyak na magugustuhan niya. Ay, yung business suit ng asawa mo kaninang umaga, ang galing talaga. Para akong tinamaan sa puso. Nakakamatay talaga. Sir, gising. Sir, may nakita kaming kakaiba sa surveillance footage mula sa resort. Tingnan ninyo.
Hello po, sir. Sabihin mo sa boss mo. Hinahanap siya ni Lucas. Sige, sandali lang po. Ginoong Meyer, isang karangalan po ang inyong pagdating. Ano po ang maitutulong ko? Isang kutsilyo ng Special Forces mula sa Itria City. Teritoryo mo ang lungsod ng Beridia, so tulungan mo akong alamin kung kanino itong kutsilyo. Nakuha na. Paano po natin ito aaksyonan? Ako na ang bahala. Sir, ano pong gusto ninyong inumin dito? Isang baso ng whiskey po. Guwapo. Timplahan mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi ka magsisisi. Pasensya na, may asawa na ako. Walang singsing sa kasal. At walang bakas, na nakasuot ka noon, nagpapakipot ka, ano? Gusto na gusto kita, guwapo. Umalis ka na. Gago ka. Pagsisisihan mo ito. Hoy, pare, ang babae yan ay kabit ng lalaking blonde mula sa Hilagang Gubat. Tiyak na tumatawag na siya ngayon ng backup. Dapat kang umalis dito. Salamat sa paalala. Bigyan mo ng whiskey ang lalaking ito. Pare, ang bait mo pala. Nakita ko na ang babaeng ito sa ilang bar. Nagpapaligaw sa maraming lalaki. Alam ng lahat. Na niloloko siya, maliban sa blonde mismo. Ang babae ay hindi lang masama. Maarte at materyalista pa. Ang mga damit, sapatos, bag, at alahas niya, lahat yan ay peke. Fake? Kinumpis ka ng pulisya ang sapatos ko. Limitadong edisyon sa buong mundo yon. Paborito ko pa naman yon. Bibilhan kita ng bago. Eksakto. Alamin mo agad kung may peking version ng mga sapatos na yon. Sino ang bumili, kailan binili, gusto ko malaman ang lahat ng detalye. Salamat, tol. Honey, yung gago kanina, ginahasan niya ako. Narinig ko. Ikaw yung gago na naglakas loob, na basyosan ng babae ko. Ikaw ang kausap ko. Lumuhad ka at humingi ka ng tawad ngayon din. Kung hindi, siguradong gagapang ka palabas ngayong araw. Honey, kanina pa niya ako hinahawakan, kinurot pa ang kwet ko. Sinabi pa niya, mas magaling siya kaysa sayo. Ang pathetic ng trabaho mo, bilang leader nila, wala bang nagsabi sa'yo sa mga tropa mo, na niloloko ka ng babae mo, sa mismong ilalim ng ilong mo? Ikaw. Nangaasar ka sa akin? Mga tol, sapakin nyo yan. Teka, Ginoong Ford, sa iyo ko naiiwan ang bagay na ito. Tiyak na isasama kita sa dinner pagpunta ko sa ang kapital. Lilit. Si Ginoong Ford mula sa Universal Investment ay pumayag na tanggapin ang proposal ng Shaw Group. Ginoong Ford, Siya. ang eksperto sa M&A ng Universal. Ah, tama. Pakikuha mo agad ng appointment para sa akin kay Ginoong Gu mula sa Crestview Securities. Vivian, may masamang nangyari. Nakakadiri talaga. Kanina pa sa meeting, pinakain ka ng tae ni Isabela. Tapos kinain mo talaga. Vivian, kung hindi ko ipinadala ang email na yon, mahirap makuha ang tiwala niya. Ano na naman? Bakit ka ganyan kabalisa? Sabihin mo. Si Isabela ngayon ay nakikipag-ugnayan sa Universal Investment. Kapag natapos niya ang pagbabago sa istruktura ng pagmamayari, ganap na masisira ang iyong autoridad. Ano ang solusyon mo? Patayin ulit siya. Dapat agawin ni Mia ang kapangyarihan sa lalong madaling panahon. Madaling sabihin, mahirap gawin. Akala mo ba ang huling habilin ng matandang iyon ay walang kwenta parang tissue paper? Mia, ang ibig kong sabihin.
Kung maaari mong mailigaw si Lucas, palayo sa kapatid mo, ang mga shares niya ay mapupunta lahat sa'yo. Pagkatapos, magkakaroon ka ng karapatang magpatawag ng pangkalahatang pulong ng board at direktang tanggalin ang kapatid mo. Kung bago mangyari yon, siya ay sa kasamaang palad, ay pumanaw, madali mong mapapasakamay ang lahat. Hindi ba't si Lucas ay isang sunod sa Niren lang? Ako ang makakakuha sa kanya. Isabela, nasa baba na ako. May meeting ako mamaya. Hintayin mo ako sa opisina pagdating mo. CJ. Ang ganda ng pagkakaayos ng opisina ng asawa ko. Hindi ko masyadong nakita sa libing. Ang lakas pala ng sex appeal nitong lalaking ito. Dot has so much sex appeal. Well, Lucas, huwag kang ganyan ka-tense. Umupo ka. Mia, sabihin mo na lang ang gusto mo. Lucas. Ang mga bahagi ng show group na hawak mo, ano ang balak mo sa mga iyon? Hayaan lang silang ganun. Nagtuturo ba ng fashion sa overseas military academies? Also teach fashion. Lucas. Naiinis ka na ba sa akin? Nakalimutan mo na noong bata tayo. Mas malapit ka sa akin noon, kaysa kay Isabela. Hindi totoo yon. Episode, kung may susunod na pagkakataon. Susunod na pagkakataon. Alisin mo ang iyong mga kamay sa akin. O baka hawakan ko ang iyong mga binti at pilitin kitang maglinis ng mga inidoro ng baliktad. Ito ang show group. Isabela, duda akong magagawa mong suwayin ang mga patakaran dito. Nasa teritoryo mo ako, ginugulo mo ang lalaki ko, at inaasahan mong susunod ako sa mga patakaran? Lucas, napakatagal mo sa ibang bansa, hindi mo alam ang totoo. Si Isabela ay bastos at marahas, kinamumuhian ng lahat ng lalaki sa mataas na lipunan. Ang pagpili niya sa iyo bilang asawa, ay isang bitag para sa iyo, huwag kang magpaloko, pakiusap. Isabela, sinasabi ko sa iyo. Nangako si Lucas na iiwan ka, at pakakasalan ako. Oh, Mahal, ang acting ni Mia ay nakakainis, nakakagalit. Lucas, hindi ka pa man lang nakakapag-asawa sa pamilya, madali mo na siyang tinatawag na mahal. Ginagamit ka lang niya, hindi mo ba naiintindihan? May tao sa baba na nagpapanggap na talent scout ang nagbigay sa akin ito. Pwede kang tumawag at magtanong kung may mga training classes sila. Isabela, ang tanga-tanga mo. Na magpaloko sa ganitong hamak na tao mula sa pamilyang show. sino ang tinatawag mong hamak na tao? Umalis ka. Isabela, nagsasalita lang ng kung ano-ano si Mia. Huwag kang magkamisinterpreta. Nagtanong si Mia kung tinuruan ka ba sa military school kung paano magbihis. Bakit hindi ka sumagot? Bakit ako sasagot? Tinuturuan ba kayo roon kung paano maging mabuting asawa? Siyempre hindi. Bakit mo bigla na itanong yan? Huwag kang mag-alala, palagi na akong lalayo sa kanya mula ngayon. Ang ganda-ganda ng suot mo. Para kanino ka ba nagpapaganda? Hindi ba maganda? Akala ko magugustuhan mo. Ayoko. Parang social butterfly. CJ, hindi ko na ito susuotin. Pakiusap. Hindi ba? Alam mong nagalit ako. Kaya kailangan mong maghanap ng paraan para pasayahin ako. Isabela, nagkamali ako. Pangako, hindi na kita paiyakin. Sumpa ko. Pwede mo namang suotin yan para sa akin dito sa bahay. CJ, Patayin mo si Isabela para sa akin.
Oho, 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 punyetang to. Nahuli rin kita. Mga pare, hulihin nyo siya. Bakit may isa pang grupo ng mga tao? Ako ang nag-ayos noon. Ikaw ang nag-ayos? Ang gagaling nila. Siguro ang mamahal nila, di ba? Magkano? Iwi-wire ko sa'yo ang pera. Ayaw ko ng pera. Ano nang gusto mo? Paano kung ito? Kumuha na tayo ng sertipiko ng kasal ngayon. Magkakaroon din naman tayo niyan sa huli. Sa totoo lang, medyo naging padalos-dalos ako nung araw na iyon sa lamay. Pwede ka ring pumili na huwag mo akong pakasalan. Ano nang ginagawa mo? Negosyante ka. Paano ka ganyan, babawiin mo ang sinabi mo? Nakita mo naman. Araw-araw akong hinahabol ang daming gulo. At tama si Mia, ako ay isang taong bastos at marahas. Siguro dapat mong pag-isipang muli. Mahal kita. Hindi ako makapaniwala na hindi ako handa, at umamin na lang ng ganoon. Iisipin kaya ni Isabela na hindi ito romantiko. Ano nang sinabi mo? Ulitin mo. Kanina mo lang sinabi na bastos at marahas ka. Hindi ako sang-ayon dyan. Mula pa noon ng bata tayo, tuwing ako'y nahihiya, laging ikaw ang umaalalay sa akin. Ikaw ang aking bayani. Ah, salamat. Kaya, magparehistro na ba tayo ng kasal? CJ, Tara na. Sige na. CJ, Ginoong Ford. Walang problema, CJ. Ano ang tinitingnan mo? May binabasa ka bang malaswa? Patingin nga. Huwag ka nang maglakad ng nakapaa. Ang lamig kasi. Patingin sa akin kapag nakuha mo na. Ano ang tinitingnan mo? Huwag mo sabihin. Buong gabi mo bang tinitingnan ang sertipiko ng kasal natin? Mahal, ang cute-cute mo. Hierarchy of Needs ni Maslow. Itinuro sa iyo yan sa Military Academy, di ba? Sa ngayon, nasa unang antas pa tayo ng pagsisikap na mabuhay. Kaya, mahal, wag mong punuin ang isip mo ng mga hindi angkop na pag-iisip. Papasok na ako sa trabaho. Hoy, hindi. Aba, ipapasundo kita ng aking team sa lalong madaling panahon. Paalam. Mahal, may problema ba ang kumpanya? Over-leveraged ang Shaw Group. Noong buhay pa ang aking ama, ipinareporma niya sa akin ang kumpanya na na-offend ang maraming veterano ng kumpanya. Ngayong ako na ang tagapangulo. Napipilan na ako. Kaya, kung kailangang ireporma ang kumpanya, paano mo ito balak gawin? Susuportahan kita ng lubusan. Balak kong, una, ay re-evaluate ang lahat ng halaga ng negosyo ng Shaw Group. Pagsamahin o ibenta, tapos maging pampubliko sa Coronet Stock Exchange. Pero nakalista na ang Shaw Group, nakalista na ito rito. Kaya kailangan mo nang kailangan ng pangkat ng pananalapi para tulungan ka sa dual listing, tama ba? Ngayon, si Ginoong Ford mula sa Universal Investment. Kailangan ko ng nangungunang underwriter mula sa Financial District. Alin? Mayor Investment. Pero 2 taon na ang nakalipas, nakausap ko ang kanilang head of Asia Pacific. Akala nila masyadong bloated ang negosyo ng Shaw Group. At kami ay tinanggihan. Kung Mayor Investment, kaya kong tumulong. Mahal, ang pagsisinungaling ay mali. Noong mga taon kong namamahala sa pawinihan ng Shaw Group, doon ko siya nakilala.
Bilisan mo, sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang ginawa mo noong mga taon mo sa show group overseas? Bakit wala kang alam tungkol sa akin ngayon? Bakit ka naglalaro ng isip? Kausap kita. Medyo malungkot lang ako. Pareho tayong nagtatrabaho sa show group. Pero wala kang alam tungkol sa akin. Sinabihan ako ni Dad na huwag magpa-distract. Ang pawinihan ng show group sa Morvan ay pangunahing nagbebenta ng mga collection grade na alak at ang pamilyang Mayer ay isang kilalang internasyonal na magnet ng langis. Kaya ang kanilang family business ay sumasaklaw sa pananalapi ng langis at iba pang larangan. Mukhang marami ka ng pinagdaanan sa ibang bansa. Kaya pala iba na ang dating mo kaysa noong bata ka. Isabella, paano kung sabihin ko sa'yo na ako ay mula sa pamilyang Mayer? Gusto mong sabihin sa akin ang isang tipikal na kwento tungkol sa isang prinseng nawawala, di ba? Kung talagang galing ka sa pamilyang Mayer, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Hindi kita niloloko. Totoo ito. Sa tingin ko, mas maganda ang mga larawan mo ngayon. Hindi tulad ng mga larawan mo noong bata ka. Medyo tanga nga. May mga larawan ka ako noong bata pa ako. Ako ang kumuha. Patingin niya ngayon. Mahal, matulog ka pa ng konti kasama ko. Napakaganda ng pakiramdam kapag ikaw ang una kong nakikita pagising. Sino yan? Tigilan mo nga yan. Tagapangulo, maaga po dumating ang accounting team ng Prodigy at Queen. Simulan na po ba natin agad ang online meeting? Bigyan mo ako ng 10 minuto. Manguna ka muna sa meeting para sa akin. Mahal. Alas 7 pa lang, abala ka na agad. Masyado namang maraming trabaho. Alam mo kung ikakasal ka, sa tagapagmana ng isang conglomerate, hindi mo na kailangang magpakapagod sa trabaho, di ba? Mababa ang tingin sa sarili. Nagpapakumbaba. Pero ako, wala akong balak magpakasal para lang yumaman. Kaya, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa estado mo. Dahil mag-asawa na tayo, magtutulungan tayo sa hirap at ginhawa, at magiging tapat tayo sa isa't isa. Bakit mo ako pinili para maging asawa mo? Bakit mo bigla na itanong yan? Napaka-importante nito sa akin. Tinatanong kita. Yung sinabi mo dati na mahal mo ako. Totoo ba yon? Siyempre Tutu, matagal na kitang gusto. Ang kaso lang, ikaw ang panganay na anak ng pamilya Xiao. At ako ay, isang ampon lang ng pamilya Xiao. Sino ba yung nagsabi noon na ang mga bangungot niya ay tungkol sa akin? Pagkatapos ng 7 taong paghihiwalay, magkaibang mundo. Ang mga panaginip ang tanging paraan para makalapit ako sa iyo sa mga taong yon. Isabella, miss na kita. Sobra-sobra kitang namimiss. Bakit itong mga nakaraang taon sa ibang bansa? Bakit puro regalo lang ni Mia Xiao ang nandyan? At wala para sa akin? Si Mia ang may pakana. Kaya, nitong mga nakaraang taon dahil hindi mo natanggap ang mga regalo ko, kaya hindi ka sumagot? Tama. Hindi mo ba ako tinanong kung bakit ikaw ang pinili kong maging asawa? Dahil mahal kita. Vivian, nasikaso na ang Crestview Securities. Mapapagod din si Isabella. Ang problema lang, masyadong mayabang si Mason mula sa Universal Investment. Hindi natin siya mabibigyan ng kasiyahan. Sino ba naman ang akala ni Mason Ford na siya? Nakipag-ugnayan na ang nanay ko at ang VP ng Meyer Investment. Nakipag-ugnayan na ang nanay ko at ang VP ng Meyer Investment. Vivian, napakaganda ng hakbang na ito. Pagkakaaitan sila ng suporta. Si Isabella, na walang kwenta. Hindi na makakabangon. Anong walang kwenta? Hindi lang yun. Patay na isda siya. Ken, anong klaseng basurang hitman ang hinanap mo? 2 beses na, hindi mo siya mapatay. Sinira ni Lucas ang lahat. Mia. Ang turrentadong yun, matagal nang naghahangad sa akin mula pa noong bata siya. Kahapon, nagpakatampo pa sa akin. Ako, dahil sa kanyang gwapong mukha, pwedeng makipagbiruan sa kanya. Lucas.
Nangangati akong makita ka. Namimiss mo ba ako? Pasensya na, nakalimutan kong i-mute. Sa susunod, hindi na maulit. Mahal, sagutin ko muna itong tawag. Babalik agad ako sa'yo. Ginoong Meyer, may balita ako tungkol sa ipinasisiyasat mo. Sino ang nag-utos? Magbayad ng triple ang presyo para makuha ang impormasyong ito. Ang pulang ahas mula sa ibang bansa, ayaw nilang magsalita. Kung ganon, makipag-ugnayan sa Abong Agila. Sabihin mo sa kanila, oras na para harapin ang pulang ahas. Lucas, bakit mo ako binablock sa chatter? Mia, kasal na kami ni Isabela. Magpakita ka naman ng kahihiyan, maging disente ka. Wala ka nga ring singsing sa kasal, hindi naman naghihirap si Isabela. Lucas, kawawa ka talaga. Kawawa. Sa ngayon, ako ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. May matibay akong ebidensya na si Isabela ang pumatay kay Dad. Gusto mo bang makita? Ang ebidensya. Huwag kang masyadong excited. Lucas, paano kung gawin natin ito? Nang hindi alam ni Isabela. Pasensya ka na. Pero hindi ako mahilig sa ganyang klaseng kababawan. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mo. Gusto ko ang lahat ng bahagi ng show group na hawak mo. Bukod sa ebidensya, tutulungan kitang makapasok sa mataas na lipunan ng lungsod ng Beridia. Ang pangit ng pag-arte mo. Mula ngayon, mas mabuti kang lumayo sa akin. Suka ka talaga. Kailan ba yung subasta ng alahas na sinabi mo sa akin noong nakaraan? At yung pinakamahal na singsing na diamante, kaninong royal family ba ito galing? Tama, balak kong dumalo. Mahal, Samahan mo ako sa board meeting. may regalo rin ako para sa'yo. Regalo? Anong klaseng regalo? Nakarehistro na tayo. Legal ito. Ginoong Meyer, umupo po kayo rito. Ayon sa seniority, Lucas, hindi ka karapat-dapat na umupo sa upuan ng pinuno. Kung gayon, gusto kong itanong, anong klaseng seniority ang pinag-uusapan natin? Kung tungkol sa pagiging walang silbi. Ikaw ang dapat na nakaupo sa pwesto ko. Sa iyong kakarampot na bahagi, tumayo ka lang ang nararapat sa'yo. Ako ay may 4.3% ng mga bahagi ng kumpanya. Munting babae. Magpakita ka ng respeto, kung hindi ako magiging magalang. 4.3, wala yan. Anong ipinagmamalaki mo? Lucas, huwag mong isiping hindi ko sinuri ang background mo. 1.8% lang ng mga bahagi ng kumpanya ang pagmamay-ari mo. 1.8. Sino ang nagsabi sa'yo? Pasok. Ito ang kasunduan sa regalo, na naglilipat ng lahat ng mga bahagi ng show group, na pag-aari ni Ginoong Meyer. Sa iyo, pakitingnan mo ito. Mahal. Ito ang aking regalo sa'yo para sa kasal natin. Ito ay maliit na tanda lamang ng aking pagpapahalaga. 1.8%, magiging katawa-tawa tayo. Paumanhin po. Ang bahagi ni Ginoong Mayor sa show group ay hindi 1.8%, kundi 21.8%. Ano? Katuwang yaong. Alisin ang upuan nitong maliit na shareholder. Ngayon, tulad ng gusto niya, susundin natin ang porsyento ng pagmamayari. Makikinig na lang siya sa pulong mula sa pinto. Opo, sir. Hayaan niyong bigyan ko kayo ng payo. May mga tao, akala'y bata pa ang aking asawa, ay patuloy na inaapi siya. Mula ngayon, tandaan ninyo, ang sinumang may pinakamaraming bahagi, ang siyang may kapangyarihang magpasya sa show group. Ang gwapo niya kapag ganito siya kaastig. Simulan na natin ang pulong. May iba pa bang mga tanong? Tapos na ang pulong.
gising ka na pala. Nagsisimula sa paa ang lamig. Nakalimutan mo na naman magsuot ng medyas, no? Saan ka pumunta? Tumawag ang pulis. Sabi nila, may bagong lead mula sa surveillance video. Anong lead? Natuklasan ng pulis na ang sukat ng sapatos ng pumatay ay size siyam. Si Ken ito. Si Ken. Alam niyang limitadong edisyon ang iyong sapatos, kaya't sinadyang bumili siya ng peke. Para iparatang sa'yo, naalala mo pa ba? May sugat sa kanyang paa. Kaya pala, doon sa footage ng seguridad, kakaiba ang lakad ng pumatay. Katuwang yaong. Parang naipit ang paa mo. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Hindi na kailangan. Naipit ko lang habang bumababa ng hagdan. Wala yon. Hindi ko naman siya pinagdudahan. Sa totoo lang. Si Vivian ang mastermind. Si Vivian, Ang dating asawa ni Vivian ay malayong kamag-anak ni Ken Yaong. Bago niya idiborsyo ang dating asawa. Napangasawa na niya si Ginoong Xiao. Nagkasala siya ng bigamya. Kaya, ayon sa batas ng mana, siya at si Mia ay hindi makakakuha ng kahit piso. Kaya naisip nila ang planong ito para palihim at walang kamalay-malay, nakawin ang yaman ng pamilya ni Robert. ang bait-bait ng tatay ko sa kanila. Sila. Huwag mo muna silang isipin, ang ebidensya na ibigay ko na lahat sa pulisya, isinasara na nila ang lambat. Huwag mo na lang isipin, okay? Mahal, sandali pa, hahawakan kita. May social gathering ako ngayon. Sobrang boring. Hindi mo na kailangang sumama. Kung hindi ko kailangang kulungin. Ang mga executive ng Mayor Investment, mas mahaba sana ang tulog natin. Ngayong ganito na ang sitwasyon, kailangan ko nang ipakilala ang tunay kong pagkatao kay Isabela. Ngayon na ang tamang panahon. Hindi ba't sabi mo matutulog ka pa? Matulog ka na lang. Ginoong Graham, ang bayaw mo at ako ay magkaklase sa MBA tungkol sa show group. Pakiusap, seryosohin mo. Iba ang Meyer Investment sa ibang investment bank. Ito ay lubos na kontrolado ng pamilya Meyer. Kailangan kong makinig sa boss. Ginoong Graham, nag-aaral ng sining sa abroad ang anak kong babae. Narinig kong hilig mo ang pagkolekta ng oil painting mula sa Renaissance. Espesyal kong pinapunta ang anak ko ngayon para matuto sa iyo, Ginoong Graham. Nandito ka na. CJ, pumasok ka na at makipagkita sa akin. Mahal. Anong nakaka-interes sa dalawang matandang yon? Nakatingin ka ng sobra, masusunog ang mata mo. Hindi ka ba nakatulog ng maayos? Namimiss kita. Yung dalawang langaw na iyon ay laging nakapalibot sa executive ng mayor. Kaya hindi ako makalapit. Gusto mo silang makilala? Sasamahan kita para bumati. Ano nang pinag-uusapan niyong lahat? Lucas, para kang maltong ayaw umalis. Nandito ka't nandoon ka, hayop ka. Ano ang pangalan ng ginoong ito? Ginoong Graham, siya ang dating ampon ni Ginoong Shaw. Ngayon, nasa pabigay lang siya kay Isabela. Mag-ingat ka sa bibig mo. Isabela, hindi mo kilala si Ginoong Graham, di ba? Si Ginoong Graham dito ay ang vice-presidente ng Meyer Investment at mabuting kaibigan ng nanay ko. Ikaw at ang aso mo ay pwedeng magutom. Sumang-ayon na si Ginoong Graham na ay short ang show group. Ako, ay short ang show group. Tama ba ang narinig ko? Ano sa tingin mo? Natatakot ka na? Ren, halika rito, halika rito. Boss. Hindi ka ba nasa business trip sa lungsod ng Corona? Paumanhin, Ginoong Meyer. Nahuli ako. Boss. Ito ay... Ang ginoong ito ang kasalukuyang executive ng pamilya Meyer. Si Ginoong Meyer. Luang apelido niya. Ren. Sabi ng babaeng ito. Ang tauhan mo, ang empleyado ko, ay nagpaplano na i-short ang kumpanya ng asawa ko. Tama ba yon? Hindi. Talagang hindi. Ginoong Meyer. Halos hindi ko siya kilala. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Lucas, isa ka lang aso ng pamilyang Shaw.
Paano ka magiging tagapagmana ng pamilyang Meyer? Ren, sa pagkakaalam ko, tayo ang sponsor ng salon na ito, di ba? Oo, tama. Palabasin mo sila. Mga ginang, kung maaari. Isabela. Isabela, hindi ko sinasadya na lokohin ka. Ang totoo, natakot ako. Natakot ako na kapag nalaman mo na kung sino talaga ako. Ayaw mo na sa akin. Sinabi ko nga, na ayokong maramdaman na mababa ang tingin ko sa sarili ko. O magmakaawa. Hindi mangyayari iyon. Ang akin, iyo rin. Magiging pareho pa rin tayo tulad ng dati. Walang magbabago. Kasama na ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi iyon magbabago kailanman. Sumpa ko. Mahal. Tayo ngayon ay legal na mag-asawa. Wala nang saysay kung gusto mo pang umatras. Sa akin ka na lang tumingin. Please? Alam mo, medyo marahas ako. Kapag naglakas loob kang sumuway sa akin, at apihin ako, talagang hindi kita palalampasin. Hindi mangyayari iyon. Mahal, ang galing-galing mo. Mama, sa palagay mo ba ay tumakas si Ken? Hindi siya maglalakas loob. Vivian, Mia, kayo ay pinaghihinalaan pumatay kay Robert Shaw. Bilang mga pinaghihinalaan, kayo ay formal na aarestuhin. Imposible. Hindi kami pumatay ng kahit na sino. Umamin na si Ken sa lahat, dalhin ninyo sila. Naiintindihan ko. Ang mga pulis ay naisakdal na sina Vivian at Mia. Nahack ko ang offshore account ni Mia. At nakakita ng ebidensya na siya ang umupa ng hitman. Sa tingin ko ang mag-ina na yon, sa kulungan na sila tatanda. Mahal, Elenan, mula ngayon, ikaw na lang ang natitirang pamilya ko. engkantada ka. Ang pamilya ko ay pamilya mo na rin. Naghihintay pa rin si Lolo na dalawin mo siya. Ay, nga. Unang beses ko siyang makikilala. Ano kaya ang dapat kong ihanda na regalo ng pagtanggap? Basta galing sa'yo. Kahit ano pa yan, magugustuhan yan ni Lolo. Mahal. Ikaw ang pinakamagandang regalo na ipinadala sa akin ng langit at ako naman ay ipinadala ng langit para protektahan ka. Ang tungkulin ko ay kilalanin ka, mahalin ka, at protektahan ka. Sa hirap at ginhawa,